Sa tingin mo ba talaga pagiging bayani na ang pagsagip sa kung sino mang estranghero? Naka-eleganting puting designer suit si Dean Patricia Garcia, kumikislap ang mga diamante sa kaniyang mga pulso habang galit siyang nakatingin kay Mariana. May malamig na ngiti sa kaniyang labi nang punitin niya sa harap ni Mariana ang mga papel ng ospital at ihagis ang mga piraso sa mukha nito. Kayong mga tulad mo parang mga askal, wala kayong lugar sa universidad namin. Nilalaktawan niyo ang mga pagsusulit, humihingi ng pabor, at kapag pinaalis kayo, iiyak kayo tungkol sa rasismo. Sinusubukan ko lang pong iligtas ang buhay niya. Mahinang bulong ni Mariana, nanginginig ang boses. 19 pa lang siya, suot pa rin ang scrubs na nabasa ng dugo. Dumadaloy ang luha sa kaniyang mga pisngi. Tahimik na kinuha ni Garcia ang folder ng kaniyang scholarship at itinapon ito sa basurahan. Expelled ka, lumayas ka sa opisina ko sa paaralang ito at bumalik sa kalsada kung saan ka nararapat. Nakatayo lang si Mariana, tila binagsakan ng langit. 4 na taon ng perpektong marka, itinapon lang sa basura. Napahiya siya, nasaktan at wala ng pera. Ngunit makalipas lang ang 3 araw, isang helicopter ang bumaba sa courtyard sa labas ng maliit niyang apartment. Lumabas ang babaeng iniligtas ni Mariana, isang makapangyarihang tao, asawa ng isang bilyonaryo. At isa lang ang layunin niya, pabagsakin ang lahat ng nanakit kay Mariana. Tumunog ang alarm ni Mariana. Araw ng eksamen, nursing 401, final exam. Magsisimula ito eksaktong 8:00 ng umaga. Bawal ang late. May 37 minuto na lang siya. Suot pa rin niya ang scrubs kahapon. Hindi niya kaya ang maglaba. Kinuha niya ang lumang backpack. Sa mesa may litrato nila ng kanyang ina si Sarah nakangiti. Kinuha iyon bago pa siya kinuha ng pulmonya noong natakot silang magpa-ospital dahil sa gastos. Mama, ipagmamalaki mo ako ngayon, bulong ni Mariana, sabay takbo palabas sa malamig na umagang Nobyembre. Puno ng tao ang Market Street, 2 kanto pa ang bus stop. Nakita niya ang bus, Route 21, papalapit na. Pero napahinto siya. Isang babaeng mga 50 anyos ang nakasandal sa pader ng botika. Maputi, nakamamahaling coat. Ngayon ay nabahiran ng dugo mula sa ulo. Walang tumulong. May lalaking negosyante na tumingin saglit, saka umalis. Mga estudyanteng dumaan, walang pakialam. Tiningnan ni Mariana ang oras, 7:34 ng umaga. 6 na minuto bago dumating ang bus. Pagkatapos ay narinig niya ito, tulong. Mahinang ungol ng babae. Hindi siya nag-atubili. Inilapag niya ang backpack at lumuhod sa tabi nito. Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Mabilis niyang tanong. Mahina ang pulso. Hindi pantay ang mga mata. Malamig ang balat. Nagsisimula na ang shock. Tumawag siya sa siyam isang-isa. Ito po si Mariana Aquino, nursing student. Mayroon akong babaeng walang malay, nasa 50 taong gulang, may pinsala sa ulo, hindi pantay ang pupils, at palatandaan ng hemorrhagic shock. Lokasyon, Market at Ikalabinlima, Northwest Corner. Kailangan ng agarang ambulansya. 4 na minuto bago dumating ang ambulansya. Sa ganitong kaso, 4 na minuto ang pagitan ng buhay at kamatayan. May lalaking nakasut na lumapit. Nasugatan siya? Ibigay mo sa akin ang jacket mo, bilis. Ginamit niya yon para painitin ang katawan ng babae. Maingat niyang inayos ang posisyon upang maiwasan ang pinsala sa gulugod. Ma'am, manatili kayo sa akin. Ano po ang pangalan niyo? Fiona Dimiting Manuel, mahinang sabi ng babae. Ako si Mariana, hindi kita iiwan. Patuloy siyang naglagay ng pressure sa sugat. Nababad sa dugo ang scrubs niya. Tiningnan niya ang oras, 7:38 ng umaga. Dumating ang bus, huminto, umalis. Hindi niya tiningnan. 6 na minuto pa, dumating ang ambulansya. Lumuhod ang paramedic na si Rodriguez sa tabi niya.
Anong sitwasyon? Babaeng walang malay, pinsala sa ulo, hindi pantay ang pupils, mahina ang pulso. Nagsimulang mag-shock, mga 8 minuto na ang nakalipas base sa clotting. Pinanatili kong may pressure at minonitor ang vitals. Tinitigan siya ni Rodriguez, ang dugo sa mukha, ang matatag na mga kamay. Iniligtas mo ang buhay ng babaeng ito. Kung 10 minuto pa, huli na kami. Umalis ang ambulansya, umiiyak ang sirena. Nakatayo si Mariana mag-isa, tuyo na ang dugo sa kanyang mga kamay. Nag-vibrate ang telepono. Nasaan ka na? Si Professor Garcia nilok na ang pinto. Mariana, wala ka sa exam. Nagsimula ang test, 4 na minuto na ang nakalipas. Dumiretso pa rin siya sa campus. Umakyat sa ika-4 na palapag ng Harrison Hall, room 402. Nakasara ang pinto sa bintana, kita niyang nagsusulat na ang lahat. Kumatok siya. Tumingin si Professor Garcia, sinilip ang oras, saka umiwas ng tingin. Mas malakas siyang kumatok. Miss Aquino, late ka. May emergency po. May babaeng... Nagsimula ang exam alas 8. Alas 8, 14 na. Hindi pinapayagan ang late entry. 0 ka. Nag-CPR po ako. Decision mo yon, final na ang grade mo, umalis ka. Sinara ang pinto sa mukha niya. Nakatitig lang siya sa tuyong dugo sa kanyang mga palad. Pag-uwi niya sa maliit na basement apartment, sinalubong siya ng roommate na si Destiny. Anong nangyari? Tanong nito habang hinuhugasan ni Mariana ang dugo sa nanginginig na mga kamay. Dumating ang email notification mula sa Office of the Dean, urgent. Dahil hindi siya nakatake ng exam, bumagsak siya sa kurso, bumaba ang GPA niya sa minimum para sa scholarship. Kanselado ang $28,000 per semester Presidential Award. May 48 oras siyang mag-appeal o magbayad ng buo. May $340 lang siya sa bangko. Hindi ito makatarungan. Iniligtas mo ang buhay ng tao, sabi ni Destiny. Sinubukan kong i-appeal. Ayaw ni Garcia, policy daw. E di lumapit tayo sa mas mataas. Anong kapangyarihan kong? Sagot ni Mariana. Isa lang akong mahirap na estudyanteng iskolar. Pero kailangan pa rin niyang sumubok. Biyernes alas 9 ng umaga, opisina ni Dean Garcia. Naupo si Mariana sa mamahaling leather chair, mas mahal pa sa lahat ng pag-aari niya. Sa harap niya, nakaupo si Dean Garcia sa likod ng mesa na kasinlaki ng kama. Sa pader sa likod ng mesa ay nakasabit ang PhD ni Dean Garcia mula sa Harvard, katabi ng litrato niya kasama ang gobernador. Miss Aquino, malamig na sabi ni Dean Garcia, mayroon kang 3 minuto. Nandito po ako para mag-appeal. Mahinang sagot ni Mariana, pilit pinatatatag ang boses. Hindi ka dumalo sa iyong final exam, sagot ni Garcia. Yan ang katotohanan, tinanggihan ang iyong apela. Hindi niyo man lang po ako pinakinggan, sabi ni Mariana. May ebidensya ako, mga litrato, ulat ng ospital. Sinabi ng mga paramedic na nailigtas ko ang buhay ng babaeng yon. Ayon sa pulisiya ng universidad, kailangan ng 24 na oras na abiso para sa mga personal na emergency. Tugon ng Dean, walang bakas ng emosyon. Paano ako magbibigay ng abiso kung mamamatay na siya sa harap ko? May pagpipilian ka, mariing sabi ni Garcia, dumalo sa iyong exam o tumulong sa isang estranghero. Pinili mo ang huli. At ngayon, kailangan kong harapin ang resulta, sagot ni Mariana, halos pabulong habang nagpipigil ng luha. Ibig niyo bang sabihin, kung hinayaan ko siyang mamatay, maayos pa rin ang scholarship ko? Makakadalo ka sana sa iyong exam, sagot ni Garcia nang walang pag-aalinlangan. Ang mga patakaran ay patakaran, Miss Aquino. Kung bibigyan ka namin ng espesyal na pagtrato, aasahan din iyon ng iba. Hindi ito imbento, halos mamatay ang babae, nanginginig na sabi ni Mariana. Tinanggihan ang iyong apela, mayroon kang hanggang Lunes para ayusin ang bayad sa tuition kung hindi ay formal kang tatanggalin sa universidad. Hindi gumalaw,
si Mariana. Tapos na ang pagpupulong na ito, sabi ni Garcia, pakilisan ng opisina. Tahimik pa rin si Mariana. Sabi kong umalis ka. Sumingit sa isip ni Mariana ang larawan ng kaniyang ina, si Sarah, nakahiga sa kama ng ospital, payat at nanghihina. Mama, bakit hindi ka nagpunta sa doktor? Anak, wala tayong pera. 3 araw lang wala na si Sarah. Ang pulmonya ay naging sepsis. Isang karamdaman sanang magagamot kung naagapan. Sa libing, habang 9 na taong gulang pa lamang, nangako si Mariana, magiging nurse ako, wala nang mamamatay dahil sa paghihintay. Ang pangakong iyon ang nagtulak sa kanya sa maraming taon ng pag-aaral, puyat at pagtitipid. Iyon din ang dahilan kung bakit niya tinulungan si Fiona. At ngayon, iniwan siya nitong may utang na 28,000 dolyar. Makalipas ang ilang oras, tumawag siya sa kanyang lola na si Loretta na nakatira sa home care sa Baltimore. Kumusta ang malaking exam mo, apo? Nanginginig ang boses ni Mariana. Maayos po, Grandma. Alam kong kaya mo. Ngayon, nakangiti ang mama mo sa langit, sabi ni Loretta. Ang apo kong nurse na. Tinakpan ni Mariana ang bibig para pigilan ang pag-iyak. Mahal kita, Grandma. Mahal din kita, apo. Lumabas ka at baguhin mo ang mundo. Kinagabihan, pumasok pa rin si Mariana sa kaniyang shift sa dinner. Kailangan niya ang bawat sentimo. Isang customer ang tumingin sa kaniyang name tag. Mariana, ikaw ba yung nasa balita? Tanong nito, hawak ang cellphone. Sa screen may video mula sa local channel 6. Nursing student saves woman's life, faces academic penalty. May nakapag-film kay Mariana habang puno ng dugo ang mga kamay niya at umaalis ang ambulansya. Viral sa TikTok, mahigit 3 milyong views at patuloy pang dumarami. Ang mga komento, ganito ang itsura ng tunay na bayani. Kahiya-hiya ang universidad na yan. Bakit walang tumutulong sa kanya? Nagbayad ang lalaki 12 dolyar at iniwan ang 50 dolyar tip. Tama ang ginawa mo, bata, sabi nito. Umiiyak si Mariana sa loob ng walk-in freezer kung saan walang makakarinig. Maya-maya tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Miss Aquino? Opo, ako si Ricky Santos, abogado ni Fiona Morales, ang babaeng tinulungan mo. Gusto kanyang makilala bukas, 10:00 ng umaga. Tumigil ang tibok ng puso ni Mariana. Sino po si Fiona Morales? Ang babaeng iniligtas mo. Maayos na po ang lagay niya, salamat sa iyo. Napanood niya ang balita. Alam niya ang nangyari at gusto kanyang makausap. Binaba ni Mariana ang tawag at tinitigan si Destiny. Siya yon, yung babae. Ito na yung pagkakataon mo, sabi ni Destiny. Hindi ko siya tinulungan para may kapalit, sagot ni Mariana. Baka ito ang paraan ng universo para ibalik sa iyo ang kabutihan, tugon ni Destiny. Gusto niyang maniwala pero natatakot siyang umasa. Kinabukasan ng umaga, Sabado, isang eviction notice ang dumulas sa ilalim ng pinto. Overdue na ang renta, 850 dolyar dapat bayaran bago Miyerkules o lisanin ang tirahan bago Linggo. Nakahiga si Mariana sa futon, nakatitig sa kisame, paulit-ulit na binibilang, tuition, $28,000. Renta, $850. Ipong natitira, 370 dolyar. Hindi talaga magkakasya. Nag-vibrate ang telepono. Unknown number. Look outside. Lumapit siya sa bintana. Puno ng tao ang courtyard. Lahat nakatingala. At narinig niya ito, ang malakas na ugong ng helicopter. Whoop, 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 whoop. Isang makintab na itim na helicopter ang bumaba, makapangyarihan at marangya. Sa gilid nito nakasulat sa gintong titik, Morales Foundation. Ang hangin mula sa mga rotor ay nagpalipad ng mga basura. May mga batang nagtuturo, mga kapitbahay na namangha, at si Mrs. Rodriguez ay nagdasal habang hawak ang rosaryo. Bumukas ang pinto ng helicopter. Lumabas si Fiona Morales. Ayos ang buhok niya, nakabalot pa rin ng malinis na benda ang ulo.
naka-tailored coat at sa likod niya ay isang lalaking nakasuit, may hawak na briefcase. Tumingin si Fiona sa paligid, hinanap ang mukha ni Mariana. Nagtagpo ang kanilang mga mata mula sa bintana, walang pag-aalinlangan. Naglakad si Fiona papunta sa gusali. Kumatok, binuksan ni Mariana ang pinto, nanginginig ang mga kamay. Nakatayo sa harap niya si Fiona Morales at sa likod nito ang lalaking narinig niya sa tawag. May markang Ricky Santos, attorney. Mariana Aquino. Tahimik na tumango si Mariana. Maaari ba kaming pumasok? Tumabi siya, biglang namalaya ng lahat ng nasa paligid. Ang nagbabalat na pader, lumang muebles, mga kalahating kinain na cup noodles at isang litrato nila ng kaniyang ina na nakadikit sa itaas ng lumang sopa. Pumasok si Fiona, hindi naghusga, tahimik lang na pinagmasdan ng lahat. Huminto ang kaniyang tingin sa litrato. Ang ganda ng ngiti mo, mahinang sabi niya, naglinis ng lalamunan si Mariana. Bakit po kayo nandito? Humarap si Fiona sa kanya. Iniligtas mo ang buhay ko 3 araw na ang nakalipas. At nalaman ko kung ano ang kapalit noon para sa iyo. Pero sa paano niyo nalaman? Balita, social media, nagpaabot ako ng tawag. Kinausap ko pa mismo ang dean mo, si Patricia Garcia. Ibinaling ni Mariana ang paningin sa sahig. Kung ganon alam niyo na, masaya akong maayos na kayo, pero hindi niyo kailangang pumunta rito. Mariana, alam mo ba kung sino ako? Kayo po yung babaeng tinulungan ko. Yun lang ang mahalaga. Ngumiti si Fiona, may halong pait. Ako si Fiona Morales, ang asawa ko, si Carlos, ang nagtatag ng Morales Technologies. May kakayahan kaming gumawa ng mga bagay na mangyari. At nang malaman kong nawala ang scholarship mo dahil sa pagtulong mo sa akin, napahinto siya, hindi ko kayang palampasin yan. Lumapit ang lalaking nakasuit si Ricky Santos at binuksan ang kaniyang briefcase. Nais ni Mrs. Morales na sagutin ang iyong tuition. Mabilis na umiling si Mariana, hindi ko kayo tinulungan para sa pera. Kumislap ang paghanga sa mga mata ni Fiona. Alam ko, kaya nga ako nandito dahil isinakripisyo mo ang lahat para sa isang taong hindi mo kilala. Pero hindi ako nagbibigay ng limos, Mariana. Ang inaalok ko ay mas malaki, katarungan. Katarungan? Ulit ni Mariana, naguguluhan. Kinuha ni Fiona ang isang folder ang mga record ni Mariana sa paaralan. Tinanggihan ni Dean Garcia ang apela mo sa loob ng wala pang 1 minuto. Hindi man lang tiningnan ang mga dokumento. Nang tawagan ko siya mismo at pakiusapan, ito ang eksaktong sinabi niya, hindi kami gumagawa ng policy exceptions para sa mga dramatikong kwento ng pagsagip. Nangalit ang mga kamao ni Mariana. Tinawag niyang dramatic rescue story ang pagliligtas mo ng buhay. Tumango si Fiona. Kaya ito ang iniisip ko, sabi ni Fiona. Ayaw mo ng limos? Mabuti. Ayaw ko rin. Ang gusto ko ay hamunin ang sistema para wala ng ibang estudyante ang dumanas ng tulad mo. Pero kailangan ko ang pahintulot mo. Pahintulot para saan? Upang ilabas ito sa publiko, malakas, legal. Pinarusahan kanila sa paggawa ng tama. Panahon na para managot sila. Tinitigan ni Mariana ang mayamang babaeng ito na lumapag pa ng helikopter sa harap ng kaniyang bahay. Ang nakita niya sa mga mata ni Fiona ay hindi awa, kundi galit, apoy, katarungan. Anong itsura ng laban na yan? Tanong ni Mariana. Sumabat si Santos. Maghahain tayo ng formal na reklamo, maglulunsad ng kampanyang publiko. Ilalantad natin ang kasaysayan ng universidad sa pagtangging magbigay ng emergency exceptions, lalo na sa mga estudyanteng may kulay. Pahayagan, balita, presyon, dagdag pa niya, isang malaking ingay. Pero kapag ginawa natin yan, bulong ni Mariana, baka hindi na ako makapasok sa ibang paaralan. Oh, tugon ni Fiona. Baka ikaw ang maging dahilan kung bakit hindi na kailangang mamili ng susunod na estudyante sa pagitan ng paggawa ng tama at pananatiling naka-enroll. Tiningnan ni Mariana ang eviction notice, ang email ng pagkawala ng scholarship at ang litrato nila ng kaniyang lola. Go change the world, baby.
Huminga siya ng malalim. Sige, laban tayo. Ngumiti si Fiona. Magaling dahil may abogado akong dala at hindi kami aalis hanggang may plano tayo. Umupo silang tatlo sa gaspang na mesa sa kusina, parang mga komander sa isang digmaan. Binuksan ni Santos ang mga dokumento. Miss Aquino, mayroon ka pa bang kopya ng enrollment contract mo? Tumango si Mariana at hinanap ito sa drawer. Sinuri ni Santos, minarkahan ng ilang bahagi. Karaniwang kontrata, kailangan ng 3.0 GPA. Pero ito, nakasaad na ang mga emergency absences ay maaaring isaalang-alang kung may sapat na dokumento. Diyan tayo aatake. Yumuko si Fiona. Ricky, anong nalaman mo tungkol kay Garcia? Binuksan ni Santos ang isa pang folder. 8 na siyang taon bilang dean, walang malaking iskandalo. Pero ipinakita niya ang mga papel. Sinuri ko ang 5 taon ng datos tungkol sa mga emergency accommodation. May kakaibang pattern. Mga chart, spreadsheet, demografiya. 52 estudyante ang tinanggihan ng emergency academic consideration. 43 sa kanila ay estudyanteng may kulay, ibig sabihin 83%. Sa 9 na natira puti ang 6 at lahat sila binigyan ng special treatment ng walang dokumento. Nanginig ang tiyan ni Mariana. Tinulungan nila ang mga puti sa ilalim ng mesa. Hindi lang tinulungan, pinaparusahan pa ang iba, sabi ni Santos Mariin. Kinuha pa niya ang mga dokumento, mga transcript ng pulong, mga pampublikong record mula sa FOIA requests. Noong nakaraang taon, sabi niya, may estudyanteng puti na naaksidente, kaya na-miss ang exam. Nakasaad sa tala, dapat tayong maging maunawain. Lahat ay karapat-dapat sa habag. 3 linggo lang, may banyagang estudyanteng hindi nakadalo dahil inilikas ang gusali nila. Ang sabi ng parehong grupo, hindi pwedeng gumawa ng exception. Patakaran ay patakaran. Nanigas ang mukha ni Fiona. May mga audio recording kami, legal na nakuha. Nag-click si Santos sa laptop. Isang propesor. Mabuting bata yan. Bigyan natin ng pangalawang pagkakataon. Sa parehong silid, ibang kaso, kailangang matuto ng responsibilidad ang mga estudyanteng ito. Parehong patakaran, magkaibang trato, sabi ni Santos. Ito ay malinaw na diskriminasyon. Nanginginig ang mga kamay ni Mariana. Akala ko ako lang. Hindi ikaw lang, malumanay, nasabi ni Fiona. Pero ikaw ang unang may sapat na lakas para marinig ng mundo. Isinara ni Santos ang laptop ng Mariin. Ang mungkahi ko, huwag mo lang hilingin na ibalik ang scholarship mo. Hilingin mo ang pagbabago ng buong sistema, mga bagong patakaran para protektahan ang lahat ng estudyante sa panahon ng emergency, at isang independenteng pagsusuri sa lahat ng nakaraang pagtanggi. Hindi nila kailanman ibabalik ang scholarship ko, mahinang sabi ni Mariana. Ngumiti si Fiona, matalim, matatag at walang takot. Kung ganon pipilitin natin sila. 9:00 ng umaga, tumawag si Ricky Santos kay Dr. Richard Perez, Pangulo ng Universidad. Inilagay niya ang telepono sa speaker mode. Dr. Perez, ako po si Ricky Santos. Panimula niya ng kalmado, kinakatawan sina Fiona Morales at Mariana Aquino. Tungkol po ito sa pagkakabawi ng scholarship ni Miss Aquino. Maayos at sanay ang tono ni Perez. Paumanhin, ngunit kumpidensyal ang mga usaping may kinalaman sa mga estudyante. Kailangan niyong makipag-ugnayan kay Dean Garcia. Alam namin, sagot ni Santos. Tinanggihan ni Dean Garcia ang apela ni Miss Aquino nang hindi man lang tiningnan ang mga medikal na dokumento. Mayroon kaming mga pirma ng paramedics, ulat ng ospital at malinaw na ebidensya na nagsagawa si Miss Aquino ng CPR na nagligtas ng buhay. Dapat itong repasuhin agad. Malinaw ang aming mga patakaran, malamig na sagot ni Perez. Hindi kami maaaring gumawa ng mga exception. Lumamig ang boses ni Santos, mahina ngunit matalim. Tumatawag din ako para kay Fiona Morales. Ang foundation niya ay nag-donate ng 50 milyong dolyar sa inyong universidad. Siya rin ang babaeng iniligtas
ni Mariana Aquino. Tumahimik ang linya, pagkatapos ay nagsalita si Perez, bahagyang naninigas ang tinig. Natutuwa kaming malaman na magaling na si Mrs. Morales. Ipinatitigil niya ang lahat ng susunod na donasyon hanggang marisolba ang usaping ito. Bukod pa rito, naghahanda kami ng formal na reklamo sa ilalim ng Title VI Civil Rights Act. Mayroon kaming 5 taon ng datos na nagpapatunay ng racial bias sa pagpapatupad ng inyong absence policy. Narinig nila ang kaluskos ng mga papel na wala ang kumpiyansa sa tinig ni Perez. Isa itong napakaseryosong paratang. Isa rin itong napakaseryosong problema, tugon ni Santos. Ibalik ninyo ang scholarship ni Mariana. Baguhin ninyo ang patakaran, repasuhin ninyo ang lahat ng kasong tinanggihan. Kung hindi, ilalabas namin ito sa publiko at hihiling ng federal na investigasyon. Tahimik. Pagkatapos ay idinagdag ni Santos, mayroon kayong 72 oras. At ibinaba niya ang tawag. Ngayon, sabi ni Santos, maghihintay tayo. Ngunit hindi sila kailangang maghintay ng matagal. May nag-leak ng kwento. The Philadelphia Inquirer ang unang naglabas ng headline, Student Loses Scholarship After Saving Billionaire's Life. Sinundan ito ng CNN, University Faces Backlash Over Cold-Hearted Policy. Sumabog ang social media ng universidad. Bumuhos ang mga komento, bayani yang babae. Nakakahiya. Racist ang paaralan na yan. Tumaas ang followers ni Mariana sa TikTok, mahigit 400,000 at 8 milyon ang views. Ngunit kasabay ng papuri, dumating din ang mga masasakit na salita. Ginagamit lang niya ang issue ng lahi. Dapat tumawag na lang siya sa siyam, isang-isa at umalis. Naghahanap lang yan ng atensyon. Huminto si Mariana sa pagbabasa. Sumakit ang tiyan niya sa kaba at inis. Naglabas ang universidad ng malamig na pahayag mula kay Presidente Perez. Sinusuri namin ang sitwasyon ni Miss Aquino at ang mga pulisiya ng universidad upang matiyak ang pagiging patas. Bukas kami sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Morales Foundation. Walang sinabing patawad. Walang aksyon na puro PR lang. Sa likod ng mga pinto, nagpatawag ng crisis meeting ang mga trustees. Naroon si Dean Garcia, hindi nagpaligoy si Trustee Ines Castillo. Nagpasimula ka ng sako na. Isang bilyonaryo ang nagbabantang bawiin ng pondo. Nagpoprotesta ang mga estudyante. Binabansagan tayong racist sa buong bansa. Ayusin mo to, nakakurba ang mga braso ni Garcia. Sumunod lang ako sa patakaran. Suminghal si Trustee Michael Ferrer. Walang pakialam ang publiko sa patakaran ngayon. Ibalik mo ang scholarship. Ngayon din. Kapag ginawa natin yan, magmumukha tayong mahina. Depensa ni Garcia. Mag-aasahan na ang lahat ng estudyante ng espesyal na pagtrato. Tumayo si Ines, malamig ang tingin. Kung ganon baka patakaran ng may problema. Tahimik ang silid at sa huli nagsalita si Perez. Patricia, bigyan mo siya ng makeup exam. Panatilihin natin itong pribado, gawing parang walang nangyari. Gumiti si Garcia ng manipis, huwad. Siyempre, kinahapunan tumunog ang telepono ni Mariana. Maayos, ngunit malamig ang boses ni Garcia. Miss Aquino, matapos ang karagdagang pagsusuri, binibigyan ka namin ng pagkakataong ulitin ang exam. Biyernes. Tumalon ang puso ni Mariana. Anong oras? Biyernes ng umaga, pero may mga kondisyon. Anong klaseng kondisyon? Kailangang pumirma ka sa non-disclosure agreement. Wala nang panayam, wala nang post. Aaminin mong ito na ang pinal na kasunduan. Nagatubili si Mariana. Ibig sabihin maibabalik ang scholarship ko? Pagkatapos mong pumasa, pag-aaralan ito ng commit. Nanigas ang mukha ni Mariana. Gusto niyong manahimik ako. Gusto kong magpatuloy ka na, tugon ni Garcia. Pagkatapos ay bumaba ang tono niya. Kapag tumanggi ka, mananatili ang orihinal na desisyon. Matatanggal ka
At dahil may disciplinary flag ka na, failed course, conduct issue, malas mong makalipat sa ibang paaralan. Ang banta ay malinaw, pumirma o paalam sa pangarap. Hindi sumagot si Mariana, binaba niya ang tawag. Tinitigan niya ang NDA na nasa email. Isang pirma lang at maaari siyang bumalik sa paaralan. Ngunit ang kapalit, katahimikan. Pag-uwi ni Destiny, tinanong niya, anong problema? Inalok nila akong mag-retake ng exam, sagot ni Mariana. Pero kailangan kong mangakong hindi ko na babanggitin ang nangyari. Namilog ang mga mata ni Destiny. Anong balak mong gawin? Tumingin si Mariana sa paligid, sa eviction notice, sa larawan ng kanyang ina, sa lumang email ng scholarship offer. Naalala niya ang 51 estudyanteng tinanggihan ng pagkakataon. Naalala niya ang susunod na Mariana Aquino. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Fiona. May alok sila. Pwede akong kumuha ulit ng test, pero kailangan kong manahimik. Hindi nag-atubili si Fiona. Tatanggapin mo ba? Tahimik si Mariana sandali. Anong mangyayari kung hindi ko tanggapin? Matatag ang boses ni Fiona. Kung ganon, mas lalaban tayo, gagawin nating lantad, hihingi tayo ng tunay na pagbabago. Pero aatakihin nila ako, sabi ni Mariana. Sisiraan nila ako, sabing nagsisinungaling ako, dudurugin ako. Tahimik na tumugon si Fiona. Oo, gagawin nila yan, pero hindi ka nag-iisa. Kung pipirma ako sa NDA, sabi ni Mariana, may pagpapatuloy ko ang pag-aaral ko at makakalimutan ang lahat. Walang magpaparatang sa akin. Ngunit sa isip niya, nakita niya ang 9 na taong gulang na sarili, nakatayo sa libing ng kaniyang ina. Nangako akong tutulong sa mga tao kahit ano pa ang mangyari. Tumingin siya kay Fiona. Hindi ako pipirma. May kumislap sa mga mata ni Fiona, parang apoy na tinangay ng hangin. Kung ganon ipakita natin sa kanila kung gaano sila nagkamali sa paghusga sa'yo. Isang press conference, nakatayo si Mariana sa tabi ni Fiona nanginginig. Mga mikropono, mga mamamahayag, kumukutitap na kamera. Sa podium, nakaukit ang logo ng Morales Foundation. Lumapit si Fiona sa mikropono. 3 linggo na ang nakararaan, panimula niya, isang batang nursing student na ang pangalan ay Mariana Aquino ang nagligtas ng buhay ko. Nagkaroon ako ng brain aneurysm at bumagsak sa kalsada. Daan-daan ang dumaan, walang tumulong. Tumigas ang boses niya. Pero si Mariana tumigil. Na-miss niya ang exam, nawala ang scholarship, ang kinabukasan, ang pangakong ginawa niya sa kanyang inang naghihingalo. Lahat iyon isinakripisyo niya para tulungan ako. Tahimik ang silid. At kapalit noon, tanong ni Fiona, pinaalis siya ng University of Pennsylvania. Ngunit nang sinuri ko pa, hindi lang ito isang maling desisyon, isa itong sistema, isang kulturang nagpaparusa sa mga estudyanteng may kulay habang tahimik na nagbibigay ng pabor sa iba. Diretso siyang tumingin sa mga kamera. Alam niyo ba kung ano ang natutunan ko habang duguan akong nakahandusay sa bangketa? Na hindi dapat mas mahal ang kabutihan kaysa sa kalupitan. Pero sa universidad na ito, ganon ang nangyayari. Huminga siya ng malalim. Ngayong araw, inilulunsad ko ang Compassionate Action Scholarship. Isang pondo na nagkakahalaga ng 10 milyon na dolyar upang tulungan ang mga estudyanteng naparusahan dahil sa paggawa ng tama. Si Mariana ang unang tatanggap, pero hindi siya ang huli. Hinihiling din namin ang pagbabago ng patakaran. Wala nang estudyanteng dapat mamili sa pagitan ng pagliligtas ng buhay at pagliligtas ng kanilang kinabukasan. Isang mamamahayag ang nagtaas ng kamay. Magdedemanda ba kayo sa universidad? Hindi kumurap si Fiona. Hindi pa, pero kung hindi sila kikilos, oo, tiyak. Lumapit si Mariana sa podium, nanginginig ang mga kamay, halos pabulong ang boses niya. Hindi ko tinulungan si Mrs. Morales para sa pera, tinulungan ko siya dahil kailangan niya ako. Yan ang tungkulin ng isang nurse. Kung naniniwala ang universidad na mali ang ginawa ko,
Ayaw kong maging bahagi ng sistemang nagtuturo sa mga estudyante na tumalikod sa mga naghihingalo. Sumabog ang balita. Pagsapit ng Miyerkules ng hapon, trending na sa buong bansa ang hashtag Justice for Mariana. Bumaha ng tawag sa telepono ni Mariana. Good Morning America, CNN, halos lahat gustong marinig ang kwento niya. Ang Instagram page ng universidad ay naging larangan ng digmaan. Isa akong nurse at nasusuka ako sa nangyari. Alumni ako rito, hindi na ako magdo-donate kailanman. Tanggalin ang dean, hindi ang bayani. 200 estudyante ang nag-walk out. Puno ng mga karatula ang damuhan. Kindness isn't a crime. We stand with Mariana. May megaphone si Professor Maria Rivera. Tinuturuan namin ang aming mga estudyante na unahin ang pagliligtas ng buhay, sigaw niya. Ngunit pinarusahan ng universidad na ito si Mariana dahil ginawa niya yon. Yan ang tunay na pagkukunwari. Umalon ang hiyawan ng mga tao, 40 propesor ang lumagda sa bukas na liham na nananawagan ng reforma sa pulisiya. Naglabas ng pahayag ang Pennsylvania NAACP. Hindi ito isang hiwalay na pagkakamali, isa itong sistematikong problema. Ibinahagi ni Santos sa publiko ang data report, 5 taon ng mga record, graph at meeting minutes at nag-viral ito agad. How a university's fair policy punished students of color. Sinubukan ni President Perez na apulahin ang apoy. Nakatuon kami sa pagiging patas, isinasagawa ang isang independent review. Kinikilala namin ang katapangan ni Miss Aquino. Ngunit walang naniwala. Nagpatawag ang Board of Trustees ng emergency meeting para sa Lunes. At sa unang pagkakataon, iniimbitahan si Mariana na magsalita. Natagpuan ni Fiona si Mariana nakayakap sa sarili sa sopa, hirap huminga, dilat ang mga mata, nangangatal sa takot. Hindi ko kaya, hingal ni Mariana. Lahat nakatingin. Paano kung magkamali ako? Umupo si Fiona sa tabi niya, marahang hinawakan ang kamay nito. Mariana, huminga ka kasama ko. Hinga, labas. Isa pa, ginawa mo na ang pinakamahirap na bahagi. Tumigil ka nung wala nang ibang tumitigil. Ang natitira ngayon, ingay lang yan. Dahan-dahang bumagal ang paghinga ni Mariana. Hinga, labas, hinga, labas. Paano kung walang magbago, bulong niya. Kung ganon, sagot ni Fiona, sinubukan natin at mahalaga yon. Pero magbabago sila, kailangan, dahil nakatingin na ang buong mundo, hindi na nila kayang magtago. Gusto niyang maniwala at malalaman niya sa Lunes. Samantala sa loob ng isa pang opisina sa campus, si Dean Garcia ay naghahanda ng sarili para sa laban. Biyernes ng hapon, nakaupo siya mag-isa sa mesa, hawak ang academic file ni Mariana. 4 na taon ng record, isa-isa niyang binusisi, hinahanap ang kahit anong maaaring gawing bala. Maingat siyang nagsulat ng mga tala, binubuo ang isang mapanirang naratibo. Sophomore year, isang papel na naipasa ng 12 oras na huli. Pinayagan ito ng propesor dahil naospital ang lola ni Mariana. Sinulat ni Garcia, pattern of disregarding academic deadlines. Junior year, hinamon ni Mariana ang isang tanong sa exam. Kalaunan, inamin ng propesor na tama siya at inayos ang grading key. Sinulat ni Garcia, frequently confronts faculty, argumentative behavior. Freshman year, isang parking ticket, kahit wala siyang kotse, napawalang bisa ito. Sinulat ni Garcia, evidence of rule defiance. Nagsagawa siya ng mga interview, piling-piling guro, maingat ang mga tanong. Ano po ang masasabi ninyo sa presensya ni Miss Aquino sa klase? Tanong niya kay Professor Alejandro Domingo, 63 puti. Matiyaga, minsan mapanuri sa material, sagot nito. Sinulat ni Garcia, aggressive, confrontational. Humiling ba siya ng anumang akomodasyon? Minsan, sagot ng propesor, hiniling niya na dagdagan ng diversity ang aming patient case studies. Sinulat ni Garcia, pushes identity politics, seeks special treatment.
Pagsapit ng gabi, may hawak na siyang 20 pahina ng dokumento, pinamagatang Concerns Regarding Miss Aquino's Character. At hindi siya tumigil doon. Nag-schedule siya ng formal na Academic Standards Review para sa Lunes ng umaga, bago ang board meeting, isang disciplinary panel. At hindi niya sinabi kay Mariana, hindi siya kailanman binalaan, walang nabanggit na panel, walang mungkahing magdala ng abogado. Gumisi si Dean Garcia sa sarili. Tingnan natin kung hanggang saan ka madadala ng bilyonaryong kakampi mo. Dumating si Mariana, iniisip na ito'y isang karaniwang pagpupulong. Ngunit pagpasok niya sa conference room, napatigil siya. 5 tao ang naroon. Si Garcia, 3 propesor at ang legal counsel ng universidad. Nanlamig ang sikmura ni Mariana. Ano to? Ito ay isang pagdinig ng Academic Standards Review Board, mahinahong sabi ni Garcia. Maupo ka. Tumitibok ng mabilis ang puso ni Mariana habang naupo siya. Inabot niya ang telepono upang mag-text kay Fiona. Ilagay ang mga telepono, sabi ng abogado. Kumpidensyal ang prosesong ito. Ibinaba ni Mariana ang cellphone, nakataob, nanginginig ang mga kamay. Binuksan ni Garcia ang makapal na folder, ang academic file ni Mariana. Miss Aquino, panimula niya, may nakakaalarmang pattern sa iyong record. Anong pattern? Tanong ni Mariana, naninigas ang boses. Late submissions. Disruptive behavior, unpaid violations, requests for special treatment. Yung late paper na yun ay dahil na ospital ang lola ko. Hindi tayo nandito para pagtalunan ang bawat insidente. Malamig na sagot ni Garcia. Tinitingnan natin ang kabuuang pattern. Nanginginig ang mga kamao ni Mariana. 3.8 ang GPA ko. Sumabat ang abogado. Hindi lang grado ang tinitingnan namin, kasama rin ang karakter. Humikot ang mundo ni Mariana, nagsalita si Profesor Domingo. 2 beses ko nang tinuruan si Miss Aquino. Matalino siya pero palaban. Hinahamon ang grading, kinukwestiyon ang curriculum. Minsan may pakiramdam ng entitlement. Entitlement? Halos maputol ang boses ni Mariana. Humiling lang ako ng mas inklusibong case studies dahil wala man lang pasyenteng banyaga sa libro. Humihingi ka ng pagbabago dahil sa personal na paniniwala. Malamig na tugon ni Domingo. Humihingi ako ng mas mahusay na edukasyon, sigaw ni Mariana. Miss Aquino, sabat ni Garcia, pakiayos ang tono mo. Ang ganitong mga pagputok ng emosyon ang dahilan kung bakit ka narito. Tumingin si Mariana sa paligid. 5 puting mukha. 5 mapanghusgang mata. Hindi ito pagpupulong, isa itong bitag. Lumapit si Garcia. May opsyon ka, voluntaryong pag-alis. Kung pipirma ka, isiselyo ang mga record mo. Personal reasons. Walang disciplinary note. Tinitigan siya ni Mariana. Gusto niyong magbitiw ako. Gusto naming maresolba ito ng mapayapa. At kung hindi, ngumiti si Garcia, matalim, malamig. Kung ganon, itutuloy natin ang formal dismissal dahil sa conduct violations. At lalabas yan sa permanent record mo. Makikita ng bawat paaralan. Karamihan sa mga nursing program hindi tatanggap ng estudyanteng may ganyang marka. Tinatakot niyo ako, bulong ni Mariana. Binibigyan ka namin ng propesyonal na paraan ng pag-alis. Mahinang sabi ng abogado. May 6 na oras ka bago ang board hearing, dagdag ni Garcia. Nakadepende sa desisyon mo kung mananatili ka. Ito ay paghihiganti, sabi ni Mariana. Isa itong karaniwang review, pagsisinungaling ng abogado. Nagkataon lang ang timing. Kalokohan? Tapos na tayo, putol ni Garcia. May 24 na oras ka, pirmahan ang withdrawal form o ma-expel ka. Tahimik ang silid, tumayo si Mariana, halos hindi mapigil ang panginginig. Dinampot ang telepono at lumabas. Mabilis ang paghinga niya sa pasilyo. 3 missed calls, Fiona. Agad siyang tumawag pabalik. Mariana? Masiglang tanong ni Fiona. Nasaan ka? Inatake nila ako, bulong ni Mariana.
Ginawa nila akong parang masamang estudyante. Binibigyan ako ng pagpipilian, magbitiw o mapatalsik. Kapag lumaban ako, sisirain nila ang record ko. Tahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Fiona malamig galit. Huwag kang kikilos. Ipapadala ko si Santos. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Mas pinalala lang nila to laban sa sarili nila. Umupo si Mariana sa bench sa labas ng administration building, naghihintay. Dumaan ang mga estudyante, nagbubulungan, nagtuturo. Tumunog muli ang telepono, si Grandma Loretta. Hi Grandma, mahina niyang sabi. Anak, napanood kita sa TV. Ang laki ng ipinagmamalaki ko sa'yo. Nanikip ang lalamunan ni Mariana. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Anong nangyari? Isinalaysay niya ang lahat, ang pagdinig, ang banta, ang imposibleng pagpipilian. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Loretta. Lagi mong sinasabi ng mama mo, ang tama at ang madali ay bihirang magkapareho. Sinabi niya yon bago siya pumanaw. Mahinang sabi ni Mariana. Alam niyang dapat siyang magpatingin sa doktor, pero sabi niya sa akin, at least masasabi kong sinubukan ko. Dumulas ang mga luha sa mukha ni Mariana. Hindi ko na alam kung kaya ko pang subukan. Sobra na. Kung ganon huminto ka, mahinang sabi ni Loretta. Hindi mababawasan ang pagmamahal ko. Higit na marami ka nang nagawa kaysa sino man. Pero tandaan mo anak, hindi mo mababago ang mundo kung wasak ka sa pagtatangkang gawin ito. Pinahid ni Mariana ang luha. Pero paano yung iba? Ano man ang piliin mo, ipagmamalaki pa rin kita. Ibaba niya ang tawag. Tahimik siyang nakaupo, hati ang isip. May bahagi sa kanya na gustong tanggapin na lang, lumipat ng paaralan, magpatuloy ng tahimik at maglaho. Pero may isa pang bahagi, ang boses ng kanyang ina ni Loretta at ng batang umiiyak sa libing na bumubulong. Hindi pa, huwag kang bibitaw. Dumating si Santos matapos ang 15 minuto. Ipakita mo lahat. Sabi niya, inabot ni Mariana ang cellphone at mga tala. Tahimik itong binasa ni Santos, humihigpit ang panga. Ito ay pananakot, sabi niya. Sinadya nilang gulatin ka para matakot bago ang board hearing. Umaasa silang umatras ka. Pwede ba talaga nila akong tanggalin? Sa teknikal na paraan, oo. Pero kailangan nilang patunayan ang tunay na misconduct. Halos lahat ng ibinibintang nila ay pinalala o inalis sa konteksto. Anong dapat kong gawin? Tumingin si Santos ng diretsyo sa kanya. Hindi ko yan desisyon. Ang tanong, ano ang gusto mo? Pumikit si Mariana. Naalala niya ang kanyang ina, si Fiona, duguan sa bangketa. Lahat ng estudyanteng pinatahimik. Pagmulat ng mga mata, malinaw ang sagot, gusto kong lumaban. Tumango si Santos. Kung ganun, lalaban tayo. Samantala, mataas sa ibabaw ng lungsod, nakaupo si Fiona Morales sa tabi ng kanyang asawang si Carlos sa loob ng kanilang marangyang penthouse suite. Gusto mo bang ituloy ko ang pagsasalin sa susunod na tagpo, kung saan lalabas kung ano ang plano ni Fiona at Carlos laban sa universidad? Sinusubukan nilang sirain siya, sabi ni Santos. Inilalatag ang mga dokumento. Gumagawa sila ng mga kasalanang hindi totoo. Binabantaan nila ang kinabukasan niya. Tumingin si Carlos Morales mula sa tambak ng mga papel. Masama to, nanigas ang panga ni Fiona. Ibig mong sabihin dapat na tayong tumigil. Ang ibig kong sabihin ay baka sapat na ang dinanas ni Mariana. Malaki na ang kabayaran ng laban na to. Tahimik na lumalim ang boses ni Fiona. Tayo ang nagsimula ng digmaang ito, Carlos. 3 dekada akong nagdo-donate, nagpopondo ng mga scholarship, umuupo sa mga board at sinasabing binabago ko ang sistema. At nagawa mo, mahinang sabi ni Carlos. Hindi, sagot ni Fiona. Ginawa ko lang ang sarili kong mas komportable. Hindi nagbago ang sistema. Mas natutunan lang nitong itago ang kalupitan nito. Tumingin siya sa asawa, apoy ang mga mata. Kung tatalikuran ko ito ngayon, ano pa ang silbi ng pagliligtas niya sa akin?
Tahimik si Carlos. Ano ang balak mong gawin? Tanong niya. Hinugot ni Fiona ang cellphone. Ang dapat ko nang ginawa noon pa. Tinawagan niya si Santos. Santos, i-release mo lahat. Ang data, ang recordings, bawat kaso ng diskriminasyon nitong nakaraang 5 taon. Gusto kong mailabas sa publiko. Napatigil si Santos. Fiona, nuclear yan. Sasabog lahat. Magaling, sagot niya ng matalim. Hindi ako babalik para ayusin ito. Gusto kong sunugin ang sistemang nagpalago kay Garcia. Binaba niya ang tawag at tumingin kay Carlos. Tapos na ako sa pagiging magalang. Ipinadala ni Santos ang buong ulat sa lahat ng pangunahing media outlet. Headline, Systemic Discrimination at PEN. How Fair Policy Masks Racial Bias. 68 estudyante ang tinanggihan ng emergency accommodation sa loob ng 5 taon. 82% sa kanila ay mga estudyanteng may kulay. Ang mga estudyanteng puti ay 6 beses mas madalas makakuha ng informal exceptions. Average response time, 0.8 araw para sa mga estudyanteng may kulay, 3.2 araw para sa mga puti. May audio recordings ng mga propesor na gumagamit ng rasistang pahiwatig. Agad na sumabog ang balita, CNN breaking. Audio reveals racial bias in Ivy League University. MSNBC, University Policy Disguises Systematic Discrimination. Mga leaked clip ng guro. Magaling yang bata, galing sa magandang pamilya. Tulungan natin. Puti ang estudyante na miss ang exam dahil sa family trip. I-reschedule natin. Kailangan niyang matutong maging responsable. Foreign student na miss ang exam dahil sa libing ng lola, walang exception. Sumabog ang social media. Hindi ito race card, ito ay ebidensya. Sa mga nagdududa kay Mariana, basahin niyo to. Hindi opinyon, katotohanan. Nagkagulo ang mga linya ng telepono ng universidad. Hindi na makontrol ni Perez ang opisina niya. Unang nag-walkout ang mga nursing students, mga kaklase ni Mariana. Kasunod ang mga propesor. Pagkatapos ay pre-med, political science, education, law. Pagdating ng alas 4:30 ng hapon, 800 estudyante na ang nasa hagdan ng administration building. Itinaas ni Profesor Rivera ang megaphone. Tinuturuan natin silang magligtas ng buhay, pero pinarusahan ng universidad si Mariana Aquino dahil ginawa niya yon. Ang mga numero ay nagpapatunay, matagal ng lutong Macau ang sistemang ito. Ang policy ay code lang para sa diskriminasyon. Sumigaw ang karamihan, Justice for Mariana! Justice for Mariana! Umikot ang mga news helicopter sa itaas. Laganap ang istorya sa buong bansa. Sa loob ng gusali, nang ibabaw ang takot. Nakatitig si Perez sa labas ng bintana, maputla. Sir, may meeting ang Board of Trustees sa loob ng 30 minuto. Tumango siya, walang masabi. Paano tayo nauwi rito? Sa labas. Nasa gilid ng karamihan si Fiona. Katabi niya si Mariana, halos manginig, hindi makapaniwala sa dami ng taong sumisigaw ng pangalan niya. Hindi ko to ginusto, mahina niyang sabi. Hindi na ito tungkol sa'yo, sagot ni Fiona. Tingnan mo sila. Para ito sa bawat estudyanteng pinatahimik nila. Ikaw ang naging boses nila. Lumapit si Esmeralda Romero ng NAACP, hawak ang cellphone. Fiona, nagbukas na ng formal na investigasyon ang Department of Education, Title VI. May 30 araw ang universidad para sumagot o makakaharap ng federal na parusa. Napakurap si Fiona. Ganon kabilis. Masyado nang matibay ang ebidensya, masyado ring maliwanag ang ilaw. Tumingin siya kay Mariana. Kumakapit ka pa ba? Umiling si Mariana. Sinubukan nila akong piliting mag-withdraw kanina. Sinabihan akong may conduct violations daw ako. Naningkit ang mga mata ni Esmeralda. Klasikong retaliation yan. Pwede tayong magsampa ng hiwalay na reklamo. Gusto ko lang maging nurse, mahinang sabi ni Mariana. At titiyakin naming magagawa mo yan. Kinuha ni Esmeralda ang tablet niya.
Inilipat nila ang board hearing mamayang alas 7 ng gabi. Gusto nilang ilibing bago lumaki ang protesta. Mariana, kailangan mong magsalita. Isa pa. Tiningnan ni Mariana ang mga karatula, ang mga tao, ang libo-libong tinig na umaaling-aungaw ng kanyang pangalan. Hindi ko kaya ng mag-isa. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Fiona. Iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo nandito. Pinagsarhan ni Trustee Ines Castillo ang folder. 82%, paano natin to hindi nakita? Nagtiwala tayo kay Garcia, sabi ni Trustee Ferrer. Nagtiwala tayo. Tumayo si Perez. Sinuspindi ko siya, 2 oras na ang nakalipas. Tahimik ang lahat. Sinuspindi mo siya ng walang approval ng board? Tanong ni Ferrer. Wala kaming choice, sagot ni Perez. Hinahanap ng media ng ulo. Nag-iimbestiga na ang Department of Education. Umatras ang mga donor. Nawawalan tayo ng pera at reputasyon. Trustee Pascua, may 70 minuto tayo bago magsimula ang public hearing. Ano ang plano? Tumingin si Perez sa paligid. Ibalik si Mariana Aquino, maglabas ng formal na paghingi ng tawad, i-freeze ang policy at magsimula ng independent review. Tumutol si Ferrer. Yan ay pagsuko. Yan ay pag-survive, tugon ni Ines. Wala na tayong control sa kwento. Nasa labas na ang data, nasa labas na ang recordings. Pumili tayo, manguna o maipit. Delikadong president yan, sagot ni Ferrer. Tinitigan siya ni Ines. Ang tunay na delikadong president ay yung ginagawa natin. Ang parusahan ang mga estudyanteng may kulay habang tinutulungan ang mga puti. Dito na yun nagtatapos. Namumutla si Perez. Bumoto tayo, sabi niya. Pabor sa pagbabalik kay Mariana Aquino at pansamantalang suspension ng policy? 8 kamay ang tumaas. 3 hindi. Isa rito si Ferrer. Aprobado. Ngunit alam ni Perez, hindi pa tapos ang laban. Nakaupo si Mariana sa backstage, nanginginig. Katabi niya si Fiona. Si Santos ay tahimik na nire-review ang notes. Hinawakan ni Destiny ang kamay niya. Hindi ko kaya to, bulong ni Mariana. Makakalimutan ko lahat, mapapahiya ako. Humarap si Fiona. Hindi mo kailangan ng perpektong talumpati. Kailangan mo lang sabihin ang totoo. Paano kung hindi sapat ang totoo? Ngumiti si Fiona. Kung ganon, alam nating ginawa natin ang lahat. Pero Mariana, sapat yan. Hindi na sila makapagtatago. Nakatingin na ang buong mundo. Isang katok, lumabas ang opisyal ng universidad. Handa na. Tumayo si Mariana, nanginginig ang tuhod. Hinawakan ni Destiny ang kamay niya. Lumabas ka at baguhin ang mundo. Tumango si Mariana, huminga ng malalim. At lumakad papasok sa auditorium. Puno ito, 500 katao sa silid na para lamang sa 300. May mga kamera, cellphone at livestream sa bawat sulok. Nakaupo sa entablado ang 12 miyembro ng board, kadalasan ay puti, matatanda at halatang kinakabahan. Si Ferrer ang unang nagsalita. Binubuksan natin ang pagdinig na ito tungkol sa mga isyong may kinalaman sa emergency accommodations at sa kaso ni Miss Mariana Aquino. Nananawagan kami ng kaayusan. Isang boses mula sa crowd, Justice for Mariana. At muling umalingaw-ngaw, Justice for Mariana! Justice for Mariana! Nagtiimbagang si Ferrer habang unti-unting humina ang ingay pagkalipas ng 2 minuto. Makikinig tayo sa testimonya ng ilang panig, mangyaring maging magalang. Naupo si Mariana sa unang hanay, halos hindi makagalaw. Inilagay ni Fiona ang kamay sa balikat niya. Tumayo ang abogado ng universidad, si William Brennan. Kalma, sanay, kumpiyansa. Ang mga pulisiya namin ay pantay para sa lahat ng estudyante, anuman ang lahi, kasarian o pinagmulan, panimula niya. Bagamat nakalulungkot ang sitwasyon ni Miss Aquino, hindi ito nagpapatunay ng sistematikong pagkiling, parehong patakaran para sa lahat. Nag-click siya sa slide. Noong nakaraang taon, may 12 estudyanteng binigyan ng emergency accommodation. Tumayo si Esmeralda Romero.
mula sa likuran. Ilan ng tinanggihan. Napatigil si Brennan. Hindi iyon bahagi ng pagdinig. Sumabat si Ferrer. Miss Romero, pakisave ang mga tanong para sa iyong nakatalagang testimony. Umupo siya. Mabigat ang katahimikan sa silid. 68 estudyante ang tinanggihan, sigaw ni Esmeralda Romero, hindi sa board kundi sa karamihan. 82% sa kanila ay mga estudyanteng may kulay. Yan ang katotohanang itinatago nila. Sumabog ang galit ng mga tao. Pumalo si Ferrer ng martilyo sa mesa, ngunit gumuho ang maingat na argumento ni Brennan. Umupo ito, halatang natigilan. Pagkatapos tumayo si Fiona Morales. Tahimik ang buong silid. Nakaitim siyang pantalon at simpleng puting blusa. Nakapusod ang blonding buhok at nakikita pa rin ang peklat sa kanyang ulo. Lumapit siya sa mikropono at hinawakan ng mahigpit ang podium. Ako si Fiona Morales, panimula niya, kalmado ngunit malakas ang boses. 3 linggo lang ang nakalipas. Naghihingalo ako sa isang bangketa dito sa Philadelphia. Bumagsak ako dahil sa brain aneurysm, duguan, halos hindi makagalaw. Daan-daan ang dumaan, may ilan pang tumingin tapos muling tumingin sa cellphone at nagpatuloy sa paglakad, parang wala akong mukha, parang hindi ako tao. Nakatungo ang lahat, walang kumikilos. Tapos tumigil si Mariana Aquino. Alam niyang kapag tumigil siya, mawawala ang final exam niya. Ang exam na magpapasya kung mananatili siya sa scholarship, kung makakapagpatuloy siya sa pag-aaral, kung matutupad niya ang pangakong ginawa niya sa kanyang inang naghihingalo. Bahagyang nanginig ang tinig niya. Sabi ng mga doktor, may 15 minuto na lang ako noon. Hindi naghihintay ang pagdurugo sa utak. Ibinigay sa akin ni Mariana ang 15 minutong iyon. At ang universidad na ito, pinarusahan siya para roon. Humarap si Fiona sa board, nagliliyab ang mga mata. 3 dekada na akong nagdo-donate sa mga universidad na gaya nito, gumagawa ng mga tseke, nagbibigay ng scholarship, umuupo sa mga lupon, iniisip kong nakakatulong ako, pero hindi pala. Ang totoo, tinutulungan kong panatilihin ang sistemang pumoprotekta sa mga tulad ko at dinudurog ang mga tulad ni Mariana. Itaas niyang hawak ang kopya ng data report. 82%, ganon karaming estudyanteng may kulay ang tinanggihan kumpara sa mga puti. Parehong patakaran, magkaibang pagpapatupad. Hindi iyong katarungan, iyon ay diskriminasyong binalutan ng salitang policy. Tahimik, lahat nakikinig. Alam niyo ba kung ano ang natutunan ko habang duguan sa bangketa? Na hindi dapat mas mahal ang kabutihan kaysa sa kalupitan. Pero dito, sa universidad na ito, ganon ang nangyayari. Ang kabutihan ng may presyo, mga scholarship, kinabukasan, mga pangarap. Nagliyab ang kanyang mga mata. Kaya ito ang hinihingi ko. Ibalik agad si Mariana Aquino. Isuspinde ang kasalukuyang patakaran. Ripasuhin ang lahat ng tinanggihang kaso nitong nakaraang 5 taon at bumuo ng Independent Review Board. Pinamumunuan ng mga estudyante, hindi ng mga administrador. At kung hindi ninyo gagawin, tumitig siya sa bawat miyembro ng board. Aalisin ng Morales Foundation ang bawat dolyar. 50 milyong pondo, wala na. 100 milyon para sa expansion, kanselado. At ako mismo ang magpopondo ng kasong legal laban sa bawat desisyong may bahid ng diskriminasyon. Lumayo siya sa podium. Sumabog ang palakpakan at sigawan, umaalog ang gusali sa lakas ng ingay, sunod na lumapit sa mikropono ang mga estudyante. Maya Gonzalez, Jr., na-miss ko ang final sa organic chemistry para mag-donate ng bone marrow sa kapatid ko. Nagbigay ako ng 8 linggong abiso, may kumpletong papeles, tinanggihan, bagsak, naalis ako sa pre-med track. Walang nakialam. John Reyes, Sr., pinigilan ko ang isang suicide attempt sa campus. 5 minuto akong nahuli sa exam. May statement ang security pero pinasara pa rin nila ang pinto.
Bagsak, nadagdagan ng isang semester, nawalan ako ng job offer. Jennifer Ocampo, Puti, Senior. Na-miss ko ang exam nung junior year ko. Family emergency, walang kahit anong dokumento. Ang sabi lang ng profesor ko, take it whenever. Walang form, walang parusa. Nanginginig ang tinig niya. Hindi ko alam na hindi pala gano'n ang trato sa iba. Nakikinabang ako sa sistemang hindi ko alam na umiiral. Tumingin siya sa lupa. Yan ang white privilege. Iyon mismo ang pinag-uusapan natin. Mas tumama ang katapatan niya kaysa sa mga paratang. Dumami pa ang mga nagsalita. Dumami ang mga boses. Dumami ang ebidensya. Hindi na maitatanggi ang pattern. Tumayo si Mariana. Mabagal ang lakad patungo sa mikropono, nanginginig ang mga binti. Tumahimik ang buong silid. Hinawakan niya ang podium. Walang lumabas na salita. Pagkatapos, muli siyang nagsalita. Halos pabulong, hindi ko hiningi ang lahat ng ito, sabi niya. Itinaas ng technician ng volume. Gusto ko lang maging nurse. Tumingin siya sa mga kamay niyang puno noon ng dugo. Naalala niya ang pressure sa sugat, ang mahina ng pulso ni Fiona. Namatay ang mama ko, si Sarah, ng 9 na taong gulang pa lang ako. Pneumonia na naging sepsis. Masyado siyang natakot sa hospital bills. Pinanood ko siyang mamatay dahil mahirap kami. Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya tumigil. Sa libing niya, nangako akong magiging nurse ako para wala nang ibang mamamatay habang naghihintay. Tumingin siya diretso sa board. Nang makita ko si Mrs. Morales sa bangketa, nakita ko si Mama. Nakita ko ang bawat taong namamatay dahil walang humihinto, dahil lahat masyadong abala, masyadong takot, masyadong makasarili. Tumaas ang boses niya. Alam kong mawawala ako sa exam. Alam ko kung ano ang kabayaran, pero hindi ako kayang mabuhay sa mundong mas mahalaga ang grado kaysa sa buhay. Kung yan ang tinuturo ng universidad na ito, ayokong maging bahagi nito. Nanginginig ang mga kamay niya habang lalo pang hinigpitan ang hawak sa podium. Pero hindi na ako lumalaban para sa sarili ko. Lumalaban ako para sa susunod na estudyanteng kailangang mamili. Para kay Maya na nawala ang kinabukasan sa pagliligtas sa kapatid niya. Para kay John na nagligtas ng buhay at pinarusahan. Para sa bawat estudyanteng dinurog ninyo dahil nagkaroon sila ng tapang na magmalasakit. Tinitigan niya si Ferrer. Ayusin niyo ang patakaran. Hindi para sa akin, makakayanan ko. Ayusin niyo para sa mga susunod pa. Ayusin niyo dahil mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa mga patakaran ng paaralan. Ayusin niyo dahil kung hindi, tinuturuan niyo ang mga estudyante na talikuran, ang mga naghihingalo para lang maprotektahan ang kanilang GPA. At kung yan ang leksyon, hindi karapat-dapat na magpatuloy ang universidad na ito. Umalis si Mariana sa podium. Sumabog muli ang silid. Tumayo ang mga estudyante, may mga umiiyak, may mga guro na pumapalakpak, lahat sumisigaw. Nanginig si Mariana, halos matumba, ngunit sinalo siya ni Fiona. Nagawa mo, bulong ni Fiona. Perpekto. Pumalo si Ferrer ng martilyo. Sinusubukang patahimikin ng lahat. 5 minutong recess para sa deliberasyon. Ngunit tumayo si Ines Castillo. Hindi, boboto tayo ngayon. Tiningnan siya ni Ferrer, nagngangalit ang mata. Kailangang pampubliko ang boto, sabi ni Ines ng matatag. Hindi yan, simulang sabi ni Ferrer, ngunit pinutol siya ni Trustee Ines Castillo. Iminumungkahi kong agad na isuspinde ang emergency absence policy ng universidad at ibalik ng buo ang scholarship ni Mariana Aquino, epektibo agad. Sinusuportahan ko, sabi ni Manuel Pascua, nangamba si Ferrer, nakaon ang mga kamera, nakapako ang mga mata ng buong silid sa kanya. Sino ang pabor? Tanong ni Castillo. 9 na kamay ang tumaas. Sino ang tutol? 2 kamay lang ang nanatili sa ibaba, kay Ferrer at isa pa. Aprobado ang mosyon. Sumabog ang auditorium. Tumayo si President Perez. Nanginginig ang boses ngunit malinaw.
Epektibo agad, sinuspinde ng University of Pennsylvania ang kasalukuyang emergency absence policy. Magpapatupad kami ng Compassionate Action Protocol. Lahat ng estudyanteng makaligtaan ang akademikong obligasyon dahil sa dokumentadong emerhensya habang tumutulong sa iba ay automatikong bibigyan ng konsiderasyon. Sigawan, palakpakan, yakapan, mga luhang bumabagsak. Magtatatag din kami ng isang Independent Oversight Board, dagdag ni Perez, na pangunahing binubuo ng mga estudyante at guro upang repasuhin ang lahat ng nakaraang kaso ng emergency denial. Mas malakas na palakpakan, humarap si Perez kay Mariana. Humihingi kami ng formal na paumanhin kay Miss Mariana Aquino at sa bawat estudyanteng napinsala ng dating patakaran. Miss Aquino, ibinabalik namin ang buong scholarship mo, kasama ang retroactive reimbursement sa lahat ng nagastos mo. Hindi gumalaw si Mariana, nakatitig lang, hindi makapaniwala na tapos na nanalo siya. Pagkatapos ng lahat, tahimik silang nakaupo ni Fiona sa gilid ng entablado. Lumayo na ang ingay ng auditorium. Binago mo ang sistema, mahinang sabi ni Fiona, umiling si Mariana. Hindi ako, tayo. Ngumiti si Fiona, may init sa mga mata. Hindi, iniligtas mo ang buhay ko. Ang lahat ng iba pa, pagbabalik lang yon ng pabor. Sandaling katahimikan. Inalok nila akong maging trustee, dagdag ni Fiona. Gusto nilang ako ang mga siwa sa reforma. Nagliwanag ang mukha ni Mariana. Ay, perpekto yon! Ngunit umiling si Fiona. Tinanggihan ko. Nagulat si Mariana. Bakit? Yumuko si Fiona, tapat ang tinig. 3 dekada na akong nasa mga board, nagsusulat ng tseke, nagmimistulang mahalaga. Pero walang tunay na nagbago. Parehong tao pa rin ang nasasaktan. Mas maganda lang ang press release. Hinawakan niya ang kamay ni Mariana. Ang tunay na pagbabago hindi galing sa mga bilyonaryong nagbabantay sa mga universidad. Galing yon sa mga tulad mo, mga taong nakaranas nito, mga taong may balat sa laban. Kaya maglulunsad ang Morales Foundation ng bagong pondo, $50 milyong. Nanlaki ang mata ni Mariana. Para saan? Para sa legal defense, scholarship at advokasya. At hindi ako ang mamumuno rito. Mga estudyante at komunidad mismo ang mangunguna. Ngumiti si Fiona. At gusto kitang kasama sa board. Pantay na boto. Parehong kapangyarihan. Parehong tinig. Nanginig ang tinig ni Mariana. Oo, syempre. Ngumiti si Fiona. Magaling dahil marami pa tayong trabaho. Ilang buwan ang lumipas. Pumasok si Mariana sa bagong silid-aralan. Ang profesor, si Professor Wilson, ay bata, matalino at puno ng sigla. Ngayon, sabi niya, pag-uusapan natin ang mga ethical na dilemang tunay na nangyayari sa buhay. Mariana, naranasan mo mismo iyon. Maaari mo bang ibahagi ang pananaw mo? Tumahimik ang klase. Lahat ng mata nakatingin sa kanya. Ngumiti si Mariana. Hindi yon dilemang moral. May taong namamatay, tumigil ako. Yon ang tama. Pero may kapalit yon, mahinang sabi ng profesor. Umiling si Mariana. Hindi, scholarship lang ang nawala, pero naibalik din naman. Nawala sa akin ang tulog, ang kapayapaan, oo, pero hindi ko nawala ang pagkatao ko. Tumingin siya sa paligid. Kung dumaan lang ako kay Mrs. Morales para protektahan ang exam score ko, baka pumasa ako sa test, pero bumagsak ako bilang tao. Tahimik ang klase. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Nagsisisi ka ba? Ngumiti si Mariana. Ni isang segundo, hindi. Sa kabilang silid, si John Reyes, bumalik na sa klase, ay kumukuha ng final exam sa statistics. Tumunog ang telepono, emergency. Nasa ospital ang kapatid. Tumingin siya sa propesor, nag-aalangan. Napansin ito ng propesor at tumango. John, umalis ka. Pamilya muna. Gawin mo ang exam sa susunod na linggo. Walang form, walang banta, walang parusa, puro malasakit. Umiiral na ang bagong patakaran. Sa isang maliit na kafe, sa kapitbahayan ni Mariana, madalas siyang bisitahin ni Fiona. Isang hapon, iniabot ni Fiona ang tablet.
863 aplikasyon na. Ngumiti siya. Compassionate Action Scholarship. Basahin mo. Nag-scroll si Mariana, mga kwento, estudyanteng tumulong maglikas ng matatanda sa wildfire na miss ang final ngayon suportado, estudyanteng namagitan sa domestic violence, dating tinanggihan, ngayon may pondo, estudyanteng tumulong sa biktima ng car crash hanggang dumating ang EMTs na miss ang exam, ngayon nakabalik sa pag-aaral. Pinarusahan silang lahat noon, bulong ni Mariana. Tumango si Fiona, oo, palaging ganon, hindi lang natin nakikita. Hinawakan niya ang kamay ni Mariana, pero ngayon nakikita na natin at natutulungan na natin sila. Ngumiti si Mariana. Marami pa tayong gagawin. Buti na lang hindi na tayo nag-iisa habang papunta sa kanyang clinical rotation sa Philadelphia General. Nadaanan ni Mariana ang kanto ng Market at 15. Kung saan niya unang nakita si Fiona. Nandoon na ngayon ang maliit na mural sa pader ng botika. 2 kamay na magkahawak. Sa ilalim nakasulat, dito tumigil ang kabutihan. Hinaplos ni Mariana ang pader at ngumiti. Paglakad pa niya, may nakita siyang matandang babae, hinihingal habang may pasa na mabibigat na grocery bag. Hindi na siya nag-isip, "Ma'am, tulungan ko po kayo." Napatingin ang babae, magaan ang loob. "Salamat, iho. Karamihan, dumaraan lang." Dinala ni Mariana ang mga bag hanggang sa 3 kanto pa, 15 minutong late sa shift. Ngunit nang dumating siya, ngumiti ang kanyang supervisor. "Magaling, Aquino. Ganyan ang tunay na nurse." Sumakay si Mariana ng tren patungo sa bagong tirahan ni Grandma Loretta sa assisted living facility. Maganda ang lugar, malinis, maliwanag, may kabutihan. Bahagi ng stipend ni Mariana ang tumutulong sa bayad dito. Sa dingding ni Loretta, naka-frame ang mga pahayagan, Mariana Aquino confronts Ivy League injustice. Policy rewritten after student saves life. Kindness protocol becomes national model. "Anak," sabi ni Loretta, "ngayon, nakangiti ng malaki ang mama mo sa langit." Yumakap si Mariana sa kanya. "Gagraduate na ako sa Mayo, Grandma. Top of my class. May job offer na ako. Pediatric emergency room sa Children's Hospital." Nanlaki ang mata ni Loretta. "Emergency room? Mabigat yan!" Ngumiti si Mariana. "Doon kailangan ng tulong ang mga tao. Bawat segundo, mahalaga. Doon, ang pagtigil ay may saysay." Tumango si Loretta. "Magiging nurse ka na laging tumitigil." Hinawakan ni Mariana ang kamay niya. "Ako na yun, Grandma. Mga estudyanteng tumatanggap ng akomodasyon, walang bangayan sa papel. Si Mariana nagtuturo na sa mga bagong nursing student. Ang mural sa Market at ika-15, bahagi na ng Kindness Walk. Mga scholarship ipinagkakaloob, mga estudyante nagtutulungan. Ang reforma sa emergency absence ipinatutupad na sa 4 na universidad. Nakatayo si Mariana, nakasuot ng scrubs sa labas ng ospital habang sumisikat ang araw. Ngumiti siya sa kamera. Hindi dapat mas mahal ang kabutihan kaysa sa kalupitan. At ngayon, hindi na nga. Fade to black. Sa buong bansa, kumalat ang epekto. Mga balita sa pahayagan, compassionate action protocols adopted by 43 universities. Ang sinimulan ng isang estudyante ay naging pambansang kilusan. 3 estado ang nagpasa ng Student Good Samaritan Protection Acts. Isang mapa ang ipinakita. Unti-unting nagbabago ang mga patakaran, lungsod sa lungsod, estado sa estado. Si Mariana ngayon ay rehistradong nurse, ay kakagaling lang sa night shift sa Children's Hospital. Gusot na ang scrubs, pagod ang mga mata, pero may ngiti sa kanyang labi. Mas maganda na ang tinitirhan niya ngayon. May mainit na apartment siyang pinaghahatian ni Destiny, na ngayon malapit nang matapos sa law school. Habang binubuksan niya ang gate, narinig niya ang isang pamilyar na tunog sa itaas. Whoop, whoop, whoop! Tumingala siya at natawa.
Isang makintab na itim na helicopter ang bumababa. Ang parehong helicopter mula 1 taon na ang nakalipas. Lumabas ang mga kapitbahay. Kumaway ang mga bata. Si Mrs. Rodriguez ay napahawak sa dibdib, nakangiti. Fiona Estaki, may nakapintang dilaw na bilog sa semento, ang landing spot. Sa puting letra, Fiona Spot. Bumukas ang pinto. Lumabas si Fiona, nakangiti, may hawak na folder. Naglakad si Mariana papunta, natatawa. Normal na tao, nagte-text lang. Kumindat si Fiona, malapad ang ngiti. Nasaan ang saya roon? Nagyakap silang dalawa. May dala akong balita, sabi ni Fiona. Balitang karapat-dapat sa dramatikong pagdating. Inabot niya ang folder kay Mariana. Boboto ang Kongreso sa susunod na buwan para sa Federal Student Good Samaritan Act. Nanlaki ang mga mata ni Mariana. Ang testimonya mo sa Senado ang nagtulak nito sa komite, paliwanag ni Fiona. Mariana, magiging batas ito sa buong bansa. Tinitigan ni Mariana ang folder na puno ng luha ang mga mata. Akala ko, sinusubukan lang nating ayusin ang isang paaralan. Gumiti si Fiona. Binago mo ang usapan. Kapag nagbago ang kamalayan ng bansa, susunod ang patakaran. Ikaw ang nagsindi ng apoy na yon. Hinawakan niya ang kamay ni Mariana. Halika, celebration dinner. Darating si Carlos at si Manuel. Nasa resto na si Destiny, si Grandma Loretta, naka-video call. Tumingin si Mariana sa paligid. Ang courtyard, ang bilog na landing spot, ang mga kapitbahay na kumakaway, at si Fiona. Naalala niya ang simula ng lahat, isang malamig na Huwebes ng umaga. Isang desisyon, tigil o magpatuloy, tumigil siya at nagbago ang lahat. Tumingin si Mariana diretso sa kamera. Nakasuot ng scrubs, nakapaskil sa dibdib ang hospital ID badge. Pagod, ngunit kumikislap ang mga mata. Kung pinapanood mo ito, sabi niya, malamang darating din ang araw na kailangan mong pumili tulad ko. Makakakita ka ng taong nangangailangan at may ibang lugar kang dapat puntahan. Bahagyang yumuko siya. Ito ang natutunan ko, hindi nagbabago ang mundo kapag ang makapangyarihan ang nagsasalita sa entablado. Nagbabago ito kapag ang karaniwang tao, ang tulad mo at ako, ay tumitigil, habang lahat ng iba ay dumaraan lang. Ngumiti siya, maging taong tumitigil. The Compassionate Action Foundation sumusuporta na sa mahigit 863 estudyante sa buong bansa. 43 universidad na ang nagpapatupad ng mga patakarang proteksyon. Ang Federal Student Good Samaritan Act ay papunta na sa Kongreso. At si Mariana Aquino na minsang nawala ang lahat dahil tumulong sa isang estranghero. Ngayon ay nagbigay inspirasyon sa mga batas, mga pulisiya at pag-asa. Nagsimula ang kanyang kwento sa isang desisyon. Tumigil. Habang ang lahat ay nagpapatuloy, nagtapos ito sa pambansang pagbabago at sa daan-daang estudyanteng protektado na ngayon sa paggawa ng tama. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Mariana? I-drop ang iyong komento. At kung naantig ka sa kwentong ito, i-subscribe para sa higit pang mga kwento. Mga kwentong nagpapatunay na ang karaniwang kabutihan ay kayang lumikha ng pambihirang pagbabago. Kita-kits sa susunod.